Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's Andre, and for today's vlog, I'll share my thoughts on the iPhone 12 that I bought 2 months ago at the Green Hills Shopping Center. In this vlog, I'll share the experience or what are the issues that I face on buying pre-owned iPhone 12, and I'll also share on how to use the 3U tools in buying iPhone, so you can skip parts that you're not interested by just clicking the YouTube chapters down below. So this is the iPhone 12 mint green 128GB that I bought 2 months ago. I have vlog or video on unboxing, and the actual video of buying this iPhone, you can watch it on my YouTube channel. And upon buying this iPhone, it came with a freebies, but in short, you just actually paid for it. It has 7 days replacement and 1 month warranty on the parts if I encounter issues on this iPhone doon sa store na binili ko. When I bought this iPhone, it was on iOS 17.1.1. Then it went through 4 updates, which is from 17.1.1 to 17.3, which is yung latest na nilabas itong January 22, 2024. iOS 17.1.2 to iOS 17.2, it was still good, no issues. However, on the iOS 17.2.1, which is yung bago itong 17.3, I experienced a abnormal battery consumption. Baga, hindi naman siya totally dry yung battery kasi check it sa 3.2, still 100% yung battery health, and hindi naman siya nagre-restart or nag-shutdown, or hindi naman nababawasan ng malaki yung battery percentage. So just a abnormal battery consumption. Kumbaga, hindi siya katulad nung 4 na normal yung battery. Kasi kung lagi nyo ginagamit phone nyo, manonotice nyo yun sa daily routine niyo na mabilis siya malobat. So yun yung experience ko sa 17.2.1. Na-fix siya guys nung nag-iOS 7.3, itong latest software update na meron tayo sa mga iOS. Na-fix siya guys, bumalik sa dati yung kunat at yung battery consumption, kahit same lang yung daily routine ko dito sa aking phone. Until now, the battery health is at 100%. Hindi ko to binibaby. Ginagamit ko to kung ano talaga yung purpose niya. Ginagamit ko siya ng naka-charge pag naglalaro. Ang ano pa ay hinuhugot ko siya kahit hindi 100% or kahit hindi full charge. Pina-charge ko din siya kahit hindi lobat. So, nasa akin. Kumbaga, kung kapag gusto ko i-charge, ina-charge ko. Kapag gusto ko nang hugutin, hinuhugot ko guys. So, hindi ko siya binibaby. Ginagamit ko talaga kung ano yung purpose niya. And until now, after 2 months na binili ko siya, 100% pa rin yung kanyang battery health. So, regarding the performance, it's good, especially in gaming. Even in COD or Call of Duty, doon ako na-amaze kasi hindi siya umiinit. Unlike naglalaro ako sa Car X3, GTA San Andreas Definitive Edition ng Netflix. Nilagyan ko din to, tapos yung ML, nakakaramdam ako ng init. Pero dun sa COD, kahit nakadalawang games na ako ng Battle Royale, hindi siya umiinit. As in, parang cool lang yung phone. I don't know kung bakit, pero smooth sila lahat sa high graphics. Camera is good, except for the microphone. So now, let's talk about the issues I faced dito sa phone ko. So after 2 months, syempre hindi siya covered ng warranty. Then, may na-notice ako na the audio is fading in and out kapag nagre-record ako ng video. Kahit anong video, basta may part na hihina, may part na lalakas, may part dun sa gitna ba. Sa 10-second video, pagdating ng 5 seconds to 6 seconds, mahina yun. But pagdating ng after 7 to 10, malakas na ulit. So, ganun yung nangyayari. And then, kapag video call, ganun din. Minsan nagpuputol-putol ako sa kanila. At same din guys, kapag ako ay nakikipag-usap through phone call or FaceTime, yun yung issue na na-encounter ko. Before pumunta ako sa service center sa SPEC sa may Robinson Lipa, nag-ask muna ako sa customer service or sa Apple Care kasi pwede kayong tumawag guys nung basta naka-iPhone kayo. Pwede nyo silang kontakin. So, tinawagan nila ako na kanilang one of their customer service agent. Tinawagan nila ako, tapos ano kami dito, analytics pa kami. Sinend ko sa kanilang analytics. And so far, wala silang na-detect na issue. Pero, nakakaramdam ako na hardware issue siya. Kumbaga, wala silang na-detect na hardware issue kasi it was running all good. Walang palit na piyesa. Pero, pag sa performance niya, may failed. So, doon ako nagpunta sa service center sa SPEX kasi nakita ko din sila sa TikTok, and they found out na yung problem ko ay yung is either flash flex or charging flex. Actually, dalawang flex yun guys. Meron ako ditong flash flex. Ito yung pinalit. Ito yung luma kong flash flex. So, itong unang flash flex ko guys, ito yung may problem, hindi yung charging flex. Kasi pag flash flex daw, ang problem nun guys ay sa video. Kapag yung audio nyo sa video, mga video recording kahit saan ay
may nawawala or may problem sa flash flex yun. Pero kapag ang audio nyo ay sa recording, sa charging flex yun. So meron din ako in-order na charging flex pero hindi ko na siya pinakabit kasi okay naman yung charging flex nito. Ang issue lang nito ay itong flash flex. So ilalagay ko guys yung link ng binili kong flash flex at charging flex sa description box. So bili ko sila sa Lazada. And actually guys, yung napakabit dito na flash flex ay original din. So yung mic dito sa may camera, kapag nag-video kayo at nawawala, ito yung may problem. So yung mapapansin yung gold bar, ayan yung microphone sa flash flex at sa charging flex, ganun. So now guys, ayun lang yung issue na na-encounter ko dito sa phone na to. So far guys, good siya. So for me, goodbye pa rin siya sa 2024. And ang ingatan nyo na guys kapag bibili kasi kayo sa mga pre-owned, kahit saang shop pa yan, kapag wala na siya sa PowerMac or sa Apple, kapag phase out na doon, bihira na makahanap ng mga brand new seal. Especially kung yan na late iPhone 10 pababa, wala nang mga brand new seal guys. iPhone 11 siguro meron pa mga brand new seal pero kukunti na lang. So iPhone 12 pataas, sure ako dyan marami pa dyan brand new seal, pero XR pababa, siguro wala na masyadong brand new seal. So don't get me wrong, kasi kung bibili kayo ng brand new seal guys na wala na sa PowerMac, inyong i-check ng mabuti kasi hindi lahat ng brand new seal ay brand new. Then I will also share yung paggamit ng 3 tools. So 3 tools guys ay sa laptop or PC nyo lang siya pwedeng gamitin. Then kung mag-check kayo or bibili kayo, make sure na may dala kayong laptop. So yung 3 tools, it helps you identify the specification of your phone, kung accurate ba yung nasa about nyo at dun sa ma-verify or mariread ng 3 tools. So dapat magmamatch yun. For example, yung color, dapat yung mariread ng 3 tools guys na color, example green ang back, green ang harap, or black ang harap, dapat match siya dun sa phone na kukunin nyo. Kung halimbawa ang phone nyo is blue pero pagdating sa 3 tools siya ay mint green, so it's either napalitan na yung back glass or back panel ng inyong iPhone na kukunin. Hindi lahat guys accurate sa 3 tools, but it's a big help para sa mga bibili ng iPhone to check if yung phone ba ninyo ay legit yung mga nandun na parts. Kasi lalabas naman dun guys if palit or kung may problem yung parts na yun. And wag kayo guys mag-rely or wag niyong masyadong hanapin dun sa about. Diba sa about, sa labas under ng coverage and warranty, may lalabas dun kung anong parts ang napalitan. So commonly kasi guys, ang lumalabas lang sa about ay display, kung palit ang display, palit ang camera, and palit ba yung battery. Pero hindi lahat guys lumalabas ay palit ang battery. So commonly lumalabas lang dun ay display, camera. Sa 3 utility kasi guys na makikita, boosted or not boosted yung battery health mo. Very important yun. Kung pre-owned guys yung inyong bibilhin, don't expect na dapat 100% yung battery health. Mas maganda pang kung bibili kayo ng pre-owned ay hindi 100% kasi pre-owned na siya guys, it means gamit na. So mas maganda kung mabibili nyo ay nasa 95 or 96% na battery health. Pero kung below 80 na yun, goods pa rin yun, pero papalitan nyo na yung battery na. Tapos kung makaka-tsempo kayo ng 100% na battery health pagdating sa iPhone na pre-owned, hindi ibig sabihin nun original yon. It can be boosted or replaced. So dalawa yon. Kapag boosted, mababa na yung battery health niya pero original yung battery nandun, i-recalibrate lang nila, i-reprogram para mag 100 yung lumabas doon sa inyong pag chinek yung settings sa battery para mag 100 yung lalabas doon. Kapag naman replace, pwedeng original ang pinalit or pwedeng ibang brand. So ganun yun. So dito sa phone na to, pinabuksan ko na to guys sa specs kasi since pinacheck ko na rin kung kamusta yung mga piyesa. So binuksan to and lahat ng nandito sa loob guys ay all original. So now to use the 3U tools, you can download it sa inyong mga PC or laptop. Yung link ay nasa description box. Then connect it to your phone via the lightning cable na meron kayo. Make sure na original or authentic yung cable na gagamitin nyo para mabasa ng maayos yung inyong device. So once you connect your phone to the laptop, may lalabas sa phone nyo na trust this device, i-click nyo lang yun and lalabas na dun sa 3U tools yung inyong phone. So para malaman naman yung mga specification na nandun, i-click nyo lamang yung verification report at lalabas na doon lahat like the back glass, the battery, yung mga basic na tinitingnan natin. So make sure din kung halimbawa 100% yung lumabas sa inyo. So maganda yon, is a good result kasi hindi refurbished or yung nakakabit sa inyo ay authentic parts or original parts yung nakakabit. So kung mga 98 lang, 99, siguro may mga parts na napalitan na pero original naman or kumbaga ay baka ang naipalit dun ay magandang brand din. So pang ganun lang yun. Let's talk about the modification
condition at ano ba yung mga pinagbibili ko. Bumili ako ng lens protector. Ayan. So yung nabili kong lens protector, napakaganda kasi malit lang yung bezel. So sadyang silver kasi silver yung sadyang kulay nung sa iPhone 12 na mint green. So silver na nabili ko para hindi lumayo. Para mukhang walang lens protector. Tapos manipis lang guys yung kanyang lens border yung silver. Unlike sa iba na sobrang kapal na nawawala yung pagka-premium ng phone. So ito manipis lang. Pero yung tempered ko, na medyo mas smudges, ay yung all screen. Hindi siya edge to edge eh. May konting gap para sa mga cases kasi nakakapag-wear pa ako ng mga... So guys, yung mga cases ko as of now, nakakapag-wear pa ako ng mga bumpy case. So maganda lang dito guys is may taklob yung inyong earpiece. Itaklob yung earpiece niyan para hindi magabukan. Aside from that, ito yung mga cases na binili ko. Baka lang gusto niyo, i-share ko na rin para isang vlog. This one is bulky siya. Masyado siyang mataba. Pero ganito itsura niya sa phone ko. Next case, ito yung silicone na magnetic ring para sa MagSafe power bank. So meron kasi ako MagSafe power bank. Mint green ang color. Kaso hindi ko na ito ginagamit kasi masyado siyang madulas. Itong part na to ay plastic. Ito. Tapos madulas siya kapag nakapatong sa kahit anong surface, dumudulas yung phone. Ito, maganda siya. May magnetic ring din siya. So, white, kaya maganda tingnan. Unfortunately, since nagkikitchen ako before, nagdudumi siya. Ang hirap niyang tanggalan, kapitin siya masyado ng dumi. Ayan, so ayan. Ito ay electroplated. So, para kang nagpalit ng buong glass ng phone. So, ganito siya, guys. Yan, electroplated siya, guys. So guys, that's the update about the iPhone that I bought 2 months ago sa Green Hills, and I hope you enjoy watching this vlog and I hope you learned something new. Thank you so much for watching. Sa description box yung mga cases and accessories ko, so check nyo na lamang yun, and thank you so much for watching.